Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, and today we will be talking about a very special topic. So, good morning, good afternoon, and good evening kung saan man kayong dako ng mundo ngayon nanonood. So, I hope you're all okay and healthy. And today we will be talking about a very important topic, and it's about health. So, just recently, I think it's only 2 days ago, nung nabalitaan natin na si Miss Barbie Sue or si Miss Sanchay, ng Meteor Garden, especially sa mga batang 90s dyan. For sure, familiar na familiar kayo sa kanya and sa palabas ng Meteor Garden. Just like me. So, she passed away already at the age of 48. Yes po, sobrang bata and nakakagulat. And I made this video just to increase awareness kung ano ba talaga yung flu-related pneumonia and pwede ba natin itong maiwasan? Ano ba yung mga pwede natin gawin para maiwasan ito at hindi lumala? Just like what happened to Sunshine or Miss Barbie Sue. So, let's begin. So, disclaimer lang po, no, hindi tayo doktor para mag-diagnose dito or magbigay ng mga gamot na pwedeng inumin or gawin or i-take or any laboratory test na pwedeng gawin to prescribe anything like that. Hindi tayo doktor to do that. I made this video just to increase awareness para malaman natin ano ba yung flu-related pneumonia na yan, ano ba yung signs and symptoms, ano yung mga pwedeng gawin para makaiwas on a nursing intervention or nursing management level. So, and ano ba yung mga risk factors to consider na pwede kang magkaroon nito. And at the same time, pag-usapan din natin yung about sa vaccine. Kasi may vaccine po yan, flu vaccine. So, we'll talk about it. Alright? So, pneumonia is lung infection. So, lung infection po siya. And ang baga natin, no, dyan tayo nag-inhale, exhale. So, the exchange of gas, of air and gas sa loob ng katawan natin from outside papunta sa loob and outside again through exhale. Very prone siya sa infection, lalo sa mga airborne bacteria or viruses. Ano-ano pa ba yung mga additional factors to consider? Bakit pwedeng manghina yung baga natin? So, number 1 dyan is smoking. So, pag nagsusmoke yung tao, mabilis manghina ang baga, numinipis yung lining ng baga. Next is, bukod sa vices, like number 1, smoking, pollution. Siyempre, pollution sa hangin, nakakapagpahina din siya ng baga. Exposure to chemicals, yan yung mga prolonged exposure to chemicals. So, for example, yung mga nagtatrabaho sa mga factories or laboratories, yan, mga exposed sila sa mga chemicals na medyo matapang para sa baga natin. And ano pa ba? Even though you're not smoking, pero kung mga kasama mo or nasa paligid mo madalas is nagsusmoke, so you are a second-hand smoker, very prone ka din po na magkaroon ng problem sa baga or sa lungs. So, yun po yung mga factors to consider na maaari or pwede kang magkaroon ng mga flu or mag-lead to pneumonia. So, paano natin nakikita kung meron na tayong infection sa baga? So, number 1 is chest x-ray. So, through chest x-ray, dito na-detect kung meron siyang infection, kung humihina yung baga, luminipis yung lining ng baga, kung may tubig. Sa chest x-ray, pwede din natin makita kung may bukol, what kind of infection, and kung may fracture, kasi makikita din doon yung mga ribs or clavicle area, possible din po makita doon. And of course, ang magbabasa noon is radiology doctor. So, radiologist or radiology doctor. And pulmonology doctor as well. So, yan ang mga pwedeng mag-explain sa inyo ng chest x-ray result. Alright? So, meron din pong mga tao na tinatawag na mga walking pneumonia. So, sila yung mga malalakas yung katawan, malakas yung resistensya, pero meron pala silang pneumonia. Sila yung mga asymptomatic, yung walang symptoms. So, ito kapag na-trigger, halimbawa nagkaroon ng konting ubo, sipon, lagnat, trangkaso, ganyan, doon natitrigger. So, doon magli-lead into full-blown pneumonia. Meron ding mga taong ganun. So, it's very important talaga na laging magpalakas tayo ng katawan natin para may panlaban tayo dun sa sakit. Hindi siya mag-full-blown, hindi siya matrigger. Or, meron din namang yung nagumagaling kusa yung katawan natin. It's just really depends on how we take care of it. So, ang nangyari nga kay Miss
Barbie Sue or Miss Sunshine is last Chinese New Year daw, they went to Japan. So it's for a holiday. So this is a good awareness to people na mahiling mag-travel. Kasi syempre pag nag-travel tayo, especially pag other country or kahit sa mga through by land travels lang, syempre hindi natin may iwasan na ma-expose tayo sa iba-ibang tao, mga crowded places, ganyan, siguro sa airport, ganyan, mga bus and train area or stations, so crowded places, ayan. And yung flu kasi, flu-related pneumonia na nakuha niya, sabi it's ano daw, it's virus or so viral siya. There are two kinds kasi ng pneumonia na pwedeng makuha ng tao. So it's from the community or the community-acquired pneumonia. Meron din namang hospital-acquired pneumonia. So community-acquired, yun yung nangyari siguro kay Miss Barbie Sue na nakuha niya from her travel abroad. And yung iba naman, hospital-acquired pneumonia, yun yung mga pasyenteng nakukuha nila yung sakit nila. Siyempre, pag may sakit sila at nasa hospital sila, mababa immune system nila. So, pag na-confine sila doon, imbes na yun lang ang sakit, nagko-complicated, nagli-lead to pneumonia or nagkakaroon sila ng another sakit na yun nga pneumonia. So, that's the hospital-acquired pneumonia. So, ano-ano ba yung mga signs and symptoms nito? So, pwede tayong magkaroon ng fever, lagnat, body malaise or pananakit ng katawan, muscles, kasukasuhan, ganyan. Ubo, of course, mapapansin ng iba na parang may ubo sila, may plema sa baga, or parang nauubo sila tapos may plema sila, chills, yung iba nag-chills, and of course, difficulty of breathing, kasi nga affected yung lungs, so difficulty of breathing. Yung iba naman, pwedeng hindi masyadong malala yung mga nararamdamang signs and yung symptoms, pero mapapansin nila parang masakit yung chest area nila. So, ang tawag doon is yung mga pleuritic pain. So, parang chest pain siya, na parang yung sakit nang gagaling sa lining ng baga kasi nga numinipis or may infection. So, yun yung mga pwedeng signs and symptoms. Pero, ang mga madalas dyan na mauuna is ubo, difficulty of breathing or madaling hingalin, tapos nilalagnat, masakit yung katawan. So, typical na mag-uumpisa siya na parang trangkaso. Ganon. So, doon pumapasok yung importance ng vaccine. Kasi meron namang flu vaccine eh. So, it's yearly, no? It's yearly. Mamaya mas pag-usapan pa natin about immunization or vaccination para makaiwas sa mga ganitong sakit or hindi man makaiwas is hindi ganun kalala yung tama sa katawan ng tao kapag nagkaroon sila nito. Meron din namang mga factors to consider like yung mga may comorbidities. So sila yung mga may sakit na tapos nagli-lead into pneumonia. So ang madalas tamaan nito is extremes of age like too old, yung mga matatanda na talaga, geriatric patients, or yung mga bata pa, yung mga talagang mga baby or mga children, ganyan. So it really depends. Extremes, either sobrang bata or sobrang matatanda. Sila yung mga madaling tamaan kasi sila yung mga medyo may hina ang immune system. But it doesn't mean na kapag nasa middle age ka, hindi ka na magkakasakit Just like Miss Barbie Sue, na she's only 48. Bata pa siya. And sa bagay, hindi naman natin alam kung ano pa yung ibang comorbidities niya or ano pa talaga yung status of health niya during that time nung nangyari yun. Pero yun nga, ang usually na pwede at madaling tamaan ito is yung matatanda or yung mga mas pinakabata. Ano pa ba yung mga sakit na pwedeng mag-lead into pneumonia? So, just last year, I heard about RSV. Yung mga may RSV, common ito sa mga bata. Kasi when I was pregnant, last year, binigyan ako ng RSV vaccine. So, that can help din kay baby na ma-protect siya. Lumakas din yung immune system niya and ang lungs niya. And COVID, yan. Pag nagka-COVID yung iba, that could lead to pneumonia as well. And ito isa pa, napaka-common sa mga may HIV. Di ba kapag may HIV ang tao, immunocompromised, mababa ang immune system, walang panlaban, humihina ang baga. So that could lead to pneumonia. And one of the reason na cause of death ng mga may HIV is pneumonia. So, ano talaga, no, medyo nakakatakot ito. Kaya dapat
increase awareness talaga tayo pagdating sa mga ganitong bagay. So, what to do ang next question, no? Ano bang dapat natin gawin kung meron tayong mga signs and symptoms na nararamdaman? So, number one talaga dyan is check up. Kailangan natin pumunta sa doctor para magpa-check up, and the doctor will request for chest x-ray, mga blood test, pwede ka rin resetahan of course ng gamot. It really depends on your lab results in chest x-ray kasi pwedeng ang sakit mo is from bacteria or virus, so either bacterial or viral. Pero yun nga, mag-request sila ng chest x-ray sa'yo, blood test, and resetahan ka ng gamot. So, the earlier, much better kasi maagapan, hindi siya lalala. So, someone asked me, pneumonia ba ay nakakahawa? Yes po, nakakahawa ang pneumonia, alright? So, much better talaga na maagapan ito agad para hindi na rin kumalat yung bacteria or virus kasi talagang highly contagious din ang pneumonia. So, ano ba yung mga reason para mag-worsen ang isang tao kung may pneumonia siya or nag-start sa flu that could lead to pneumonia? So, number one is yung mga may comorbidities. Yun yung mga may sakit na, tapos humina yung katawan, that could lead to pneumonia kasi humina na rin yung baga. So, ano-ano ba yung mga possible comorbidities? Hypertension, diabetes, yung mga diabetic na patient, yung mga HIV patient. Alam niyo ba na ang leading cause of death of HIV patients ay meron silang pneumonia? So, yan. Kasi nga mahina na yung katawan, humihina na rin ang baga. Ano pa? Of course, pag lumala, napabayaan, tumagal, kumalat ito sa katawan, kumalat sa dugo, bababa din ang immune system. That's one of the reason kung bakit din mabilis mag-deteriorate yung tao. So, don't worry kasi once na magpa-check up kayo agad, yung x-ray result, yung blood test result nyo, everything will be explained by the doctor. So, explain nila mabuti. You can ask questions, especially related to your health. I-advise nila sa inyo kung ano ba yung mga dapat gawin, paano ang magiging gamutan. So, very important na talk to your doctor. So, home management or home remedies. Again, hindi tayo doktor para mag-diagnose dito or para magbigay ng reseta kung anong inumin nyo. But we are on the nursing intervention or nursing management level side. So, ano ba yung mga home remedies na pwede nating gawin para makaiwas or malesen yung risk para ma-expose tayo sa mga ganitong sakit? Number one is universal precaution, hand washing. Napaka-importante ng hand washing. Nakita natin ang importance ng hand washing nung nagka-pandemic. So, kahit hindi na masyadong pandemic ngayon, although COVID is still around, is still in the air or nasa paligid pa din siya. May COVID pa rin po. COVID is real pa rin ha. Pero since hindi na siya ganun kalala dahil almost lahat ata ng tao ay nakapagpa-vaccine na. Meron pa rin sigurong hindi. Pero siguro 90% of the population around the world nakapagpa COVID vaccine na. So, the importance of hand washing, kailangan hand washing is properly ito gagawin. May sabon, may tubig, at least 2 minutes. Rub your fingers, the in between your fingers, the palm of the hand, yung dito sa back of the hand, talagang pati yung wrist, ganyan. So, kailangan hand washing properly. That's the number one. Number two, if you're sneezing or coughing, cover your nose, cover your mouth. Mas maganda po kung may tissue ka na madaling makuha kasi pagka-sneeze mo or pagka-ubo mo, tapon mo na agad yun sa basurahan. Pag kamay mo naman ang nagamit mo, you can wash your hands anytime. Napakabilis lang po nun para makaiwas sa mga ganitong sakit. Or kung may panyo ka man, pag nagamit mo yung panyo mo, laban po agad. So, hand washing, cover your mouth and your nose kapag nagsisneeze or umuubo. Then, pangatlo, if you're smoking, please, I highly encourage you na stop na po. Tigil na tayo sa pag-yosi. Alam niyo ba na ang nicotine, ang yosi, ay nakakapagpanipis at nakakapagpahina ng lining ng baga. So, kapag nangyari yun at tinamaan ng sakit yung tao, nahirapan sila huminga, madaling hingalin, mabilis ubuhin, ganyan, matagal gumaling, matagal na gamutan, at nakakapanghina. So, yun, if you're smoking right now, please, I encourage you to lessen it unti-unti, or kung kaya nyong stop smoking na talaga, stop smoking. Okay?
And pang-apat po is, of course, balanced diet, healthy lifestyle. Konting walking, konting jog walk, stretching, ganyan. Eating healthy foods, yung high in protein, ganyan, mga gulay, prutas, yan, mga very important yan, may mga vitamins and minerals, ganyan. For me, sa tingin ko nakakatulong din kung iinom tayo ng mga vitamins, no, like vitamin C for the immune system, zinc, yan, for the immune system. So, yan. And last but not the least is vaccination. So, vaccination or immunization, meron po tayong flu vaccine at pwede tayong vaccine taon-taon, just once a year. So, napakagandang ano po nito, kumbaga panglaban ng katawan. It doesn't mean na kapag may flu vaccine ka, 100% hindi ka na magkakaroon ng tarangkaso or flu, ganyan. Pero kapag yung mga tao pag nagkaroon ng tinrangkaso or nagka-flu, tapos may vaccine sila, mas may laban yung katawan natin. Kasi nga may vaccination tayo, may immunization tayo. Kasi 'di ba, parang yung mga vaccine, yung immunization, parang binibigyan yung katawan natin ay immune doon sa virus na yon or sa bacteria or sa virus na yon. So kilala na ng katawan natin. So our body knows how to fight from it. Yun ang nangyayari. So, pag may vaccine ka, hindi na siya ganun kalala, hindi na ganun kalala ang tama sa katawan ng tao. I hope it makes sense, no? Pero yun, it's recommendable talaga na magpa-flu vaccine once a year. Much better kung every birth month mo, yun yung vaccination month mo. Kung once a year lang naman siya. Alright? So, additional home management po or home remedies, ito naman, nakafocus lang to sa mga signs and symptoms. Hindi to talaga nakakagaling, okay? So, itong yung mga babanggitin ko just for the sign and symptoms lang. You have to keep warm. So, kapag nilalagnat, ganyan, may ubo, hindi naman maganda sa pakiramdam na nilalamig ka or giniginaw ka. So, you have to keep warm. So, pwede kang humigop ng mainit na sabaw. Sorry, nakatabingi yung kama. So, yan. Yun. So, keep warm. Pwede kang humigop ng mga mainit na sabaw or soup. Yan. Kasi nakakalusen yan ng mucus kung meron man plema, no? So, makakagaan ng pakiramdam. Again, hindi to nakaka-cure ha. Itong mga sinasabi kong susunod. Hindi to nakaka-cure. Pero, for the signs and symptoms, nakakatulong siya. Next is keep hydrated. So, laging uminom pa rin ng tubig, ng anything ng tea. Maganda rin yung lemon and ginger tea. So, keep hydrated. Ano pa ba? Paracetamol. Paracetamol kung may fever, pananakit ng katawan, you can take paracetamol every 4 to 6 hours as needed. Alright? And of course, rest. Complete rest, kumpletong pahinga at tulog. Kapag may trabaho, talagang magpaalam muna na mag-sick leave muna kung kinakailangan. Kasi makakahawa ka rin just in case, no? Makakahawa ka rin sa iba, kakalat mo rin yung virus, saka bacteria. So, much better na stay at home, and mag-isolate ka rin sa bahay, magpahinga ka doon, magpalakas ka, magpagaling kung pwedeng kayang nasa bahay lang. And of course, kapag hindi naman gumaling talaga, medyo tingin mo after 1 day or 2 days, 24 hours to 48 hours, parang ganun pa rin or parang medyo mas lumalala yung pakiramdam mo, no? Much better na magpa-check up kasi nga sabi ko, 'di ba? Mas magandang naaagapan yung mga ganitong sakit para hindi na nanghihina lalo yung katawan at hindi na lumalala. At hindi na mag-lead kung saan pa. Kasi just like what happened from flu, it leads to pneumonia, which is mas malalang lung infection. So, that's it. Ano pa ba? So, somebody asked me also, is it curable? Curable ba to? Yes po. Yes. Marami na ako nakitang patient namin before na nagka-pneumonia, pero through proper management, of course, pagsubaybay ng doktor, naka-confine sa hospital, well-hydrated, may gamot na talagang nabibigay on time, napapakain, may mga relatives na nagsusupport, may pagkain properly, marunong sumunod ang pasyente, although it's very hard kasi nga masama yung pakiramdam nila.
But still, it's curable. Marami pong gumagaling dito. And of course, may mga immunization sila, ganun. Or naagapan, yung talagang naagapan, nagamot agad, naagapan, hindi na lumala, hindi na dumating sa level na sobrang hina ng katawan or nagkaroon na talaga ng sobrang infection. Yung baga, yung iba kasi na yung lungs, nagkakaroon pa yan ng abscess. So, doctor will explain that to all of you, no, kapag ka, wag naman dumating sa ganung point, pero just in case, doctor will could elaborate all those things, no? So, check up palagi. Huwag mag-self-medicate, huwag doctor Google, and huwag mag-self-diagnose, alright? Yung pinag-usapan natin today is just to increase awareness, no? Kung ano yung mga pwede natin gawin para maiwasan to, ano ba siya? Ano ba yung pwedeng mangyari sa katawan pagka nagkaroon nito ang isang tao? Last question, may nagtanong din sa akin, vape. Ang vape ba, katulad din siya ng yosi na nakakapagpalala ng mga ganitong flu or pneumonia or nakakapagpahina talaga ng baga? Actually, masyado pang bata si vape, no? I mean, masyado pang bago yung nagiging studies sa kanya as compared to a cigarette talaga. Kasi cigarette, matagal nang may studies dyan about nicotine or yung kung ano ba talaga ang nagagawa nito sa baga natin kapag ka sobra na ang pagyoyosi, no? Pero si vape kasi is masyado pa siyang bata. Pero I could say na possible pa rin kasi you're still inhaling chemicals, you're still inhaling smoke, and I think meron na ring incident before na healthy young guy na nagkaroon siya ng flu. No, I think hindi siya flu basta lung infection din siya that leads to pneumonia as well. And their only reason kung bakit siya nagkaroon ng lung infection na medyo lumala yung situation niya, although gumaling siya kasi naagapan, the only reason is kasi very healthy yung pamumuhay nito as per the studies walang ibang bisyo kundi yon, nagve-vape. Pero nag-exercise, nagba-basketball, maayos, healthy siya, yung diet niya, health conscious siya. The only reason kung bakit siya nagkaganon is yon, yung nagve-vape siya. So, possible pa rin. But it's not like the studies more like 1,000 years ago pa about cigarette, yung mga yosi talaga na yun talaga is that could lead to panghihina ng baga and ayun, madali nang magkasakit na lung-related sickness. So, that's all for now. I hope na nakapag-share ako kahit konti ng mga konting awareness sa inyo kung ano ba yung mga pwede natin gawin and ano ba itong pneumonia na to or flu-related pneumonia na to, paano ba ito may iwasan at importance ng vaccine. So, I hope share this information to your friends and families, to your loved ones, dahil kahit paano, in a simple way, makakatulong siya. And it all starts with us talaga, sa bahay pa lang and sa ating sarili, no? Kapag alam natin yung mga basic things na ganyan, mas makaka-less tayo ng risk na makapag-spread ng virus or bacteria sa ibang tao. So, especially kapag may mga pupuntahan tayong lugar at sa tingin nyo medyo crowded, medyo hindi kayo comfortable, wear mask pa rin. Hindi na to iba, no? It's your choice. Hindi to nakakatawa tignan or hindi ito parang corny na ngayon na ay wala naman ng COVID, may vaccine na lahat. No, kasi marami pa ring droplets or airborne sickness na pwedeng makuha. So, wear mask pa rin kung kinakailangan talaga, no? At magpa-vaccine, maghugas lagi ng kamay, healthy lifestyle pa rin. Huwag pabayaan ng katawan kasi kapag lumala ito, ang hirap talagang magkasakit. Mahirap magkasakit, mahal magkasakit, nakaka-stress magkasakit, no? Lalo na sa mga mahal natin sa buhay and of course sa sarili natin. So, I hope kahit konti natuto po tayo and please share this video kasi tingin nyo makaka-spread din ng awareness to sa iba kahit on our simple way makakatulong tayo sa kapwa natin. So thank you so much, stay healthy and see you on the next video. Bye! So it was a very sad news, no, nung nabalitaan ng buong mundo, especially ng mga batang 90s at yung mga Meteor Garden fans dyan. I know na
katulad ko, medyo affected din kayo, no, na parang si Sunshine, bata pa siya. Bakit siya nawala agad or namatay agad? Nung nabalitaan ko yun, akala ko is parang kumakalat lang sa Facebook. Pero, yeah, it's legit nga talaga. So, doon ko nalaman na the reason and all. And she's only 48 years old. So, share ko lang. Last night, kagabi ko lang na-realize na ganun pala yung impact sa akin ni Meet Your Garden. At yung sila Dao Mingsi na yan, at si Sunshine na yan, at yung group nila, at yung buong palabas na yun. Kasi naalala ko, when I was in high school, talagang nagmamadali ako umuwi. I think yung palabas it's a TV series, and yung palabas is parang 4:30 in the afternoon, and ang uwian namin is 4:30, ang uwian namin is 4 o'clock. So, kailangan 4:30 talaga, or before 4:30, nasa bahay na ako para makapanood nun. So, talagang yung palabas na yun, ilang buwan din siyang nagtagal, and every day, kada after school, pinapanood namin siya. And maganda siya. Talagang isa ata yun sa mga unang kinabaliwan na TV series, Taiwanese series ng mga batang 90s, no? So, kagabi pinatugtog ko yung mga soundtrack ng Meet Your Garden. And nakakalungkot. Parang, alam mo yun, malulungkot ka pala. Na parang, parang you're going back to those memories, to those times. And yun, nakakasad lang na wala na siya. Itong anak ko, sabi sa akin, Mami, who is she? Yan, ganun. Sabi ko, si Sunshine, hindi mo kilala. Feeling ko, dapat kilala niya si Sunshine. Pero, na-realize ko na, oo nga, yung eldest daughter ko, 2014 lang pinanganak. So, wala na talagang Meet Your Garden, especially yung original na Meet Your Garden nun, tapos na. So, hindi niya nakilala sila Dao Mingsi, hindi niya nakilala yun nga si Sunshine, hindi niya na alam ang Meet Your Garden. So, na-feel ko na parang ang tanda ko na talaga. Ang tanda na pala ng mga baby 90s, no? Batang 90s. Pero, joke lang, yun nga. So, I just realized na ang bilis ng buhay ng tao. And talagang kailangan natin alagaan yung kalusugan natin. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mahal natin sa buhay, di ba? Kasi nga, tayo nga kumbaga as a fan, ganon, yung impact na ganon, parang, nakakalungkot pala, nakakalungkot. Narinig mo lang yung tugtog, binalikan mo lang yung mga clips ng Meet Your Garden, tapos with the soundtrack at the background, nakakalungkot pala siya. Parang ang bigat sa damdamin. Paano pa kaya kung nangyari yon na sa mga relatives natin, kamag-anak natin, loved ones natin, kung mangyari yon sa kanila or sa atin mangyari yon, anong mararamdaman nila? So, let's value the health, of course, mental health, and of course, physical health. Health is wealth, no? Ako ang ko talaga lagi is mabuti nang gumastos ako sa sa pag-increase or pag-promote ng good health kesa gumastos at mag-stress ako sa sakit. So, health is wealth, guys. Alright? So, thank you so much. And that's just a short sharing after yung na-discuss natin earlier. And thank you so much. I hope you like and subscribe my channel. You share this video. Let's increase awareness to everyone. And thank you so much kasi ngayon lang ulit ako nakabalik sa pag-record ng videos. Alam niyo naman, naging busy ako the past 3 months. Simula nung nanganak ako, talagang everyday, very hands-on mommy. Nag-aalaga ng baby, asikaso sa bahay with the help of my husband. And syempre may panganay din kaming anak na iba din yung level of needs niya. So talaga naging busy. Pero gustong-gusto ko to, yung mag-share at gumagawa ng videos, nagkikwento, ganyan. Hindi ako palapasyal or palalabas na tao, but I love sharing to people what I know, even just a simple information. Gusto ko yan i-share yung knowledge na yun. And yeah, I want to thank all of you, and I hope
stay healthy. Lahat tayo maging stay healthy. Kung meron kayong mga gustong itanong sa akin, ganyan, and anything na kaya kong sagutin, wag lang po pera ha, walang utangan. So, anything na about health related, ganyan, basta kaya natin sagutin, or kung ano man ang pwede kong i-advise na gagawin nyo, just message me, and also follow our Facebook page, The Mose Family. Thank you so much. Have a nice day. Stay healthy and happy. Bye. God bless you all.